Tapos na ang 2015, ilang pagsubok ang naranasan pero patuloy po ang kabutihan ng Panginoon yung naranasan po natin for the whole year. And 2016 is coming. So church, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya. And this morning church, ready na po natin ang ating mga sarili sa ating preaching, sa mensahe po ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbibigay galang po sa pasalita ng Panginoon. Let us open our Bible in the book of Luke. Luke chapter 1. Luke chapter 1, verse 27 to 30. Luke chapter 1, verse 27 to 30. The Word of God says, verse 27, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And verse 28, and the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And verse 13, and the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nananalangin, nagtitiwala Panginoon sa umagang ito sa inyong kapangyarihan, Lord God. Lord, this morning, alisin niyo po Panginoon yung spirito ng katamaran. Alisin niyo po, Panginoon, Lord God, yung puso na hindi marunong magpakorek. Alisin niyo po, Panginoon, lahat ng negative this morning. Lord, kayo ang maging sentro ng aming buhay. Ang inyong salita, Panginoon, ang aming magiging pagkain espiritual. Panginoon, itama niyo po ang motibo ng bawat anak niyo na narito sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, kami, Panginoon, ay mag-aaral ng inyong salita upang kami ay lumago. Hindi kami perfecto, Panginoon. Kailangan po namin kayo. And this morning, Lord, we pray for your forgiveness. We pray, Lord God, for the opportunity to serve you, Lord God. Lord, ang inyong buhay, Panginoon, sa pangalang Mary ay makita po namin ang inyong kabutihan. Lord, this morning, itago niyo po kami, Panginoon, ang inyong tagapagsalita sa lilim ng inyong kalooban, Panginoon. Ang inyong salita, Panginoon, ang maging armor po namin, ang aming maging sandata toward against, Lord God, sa gawa ng kasalanan. Lord, we pray this morning, kayo ang siyang maitaas, ang gawa ng kaaway, kayo ang magtaling ito, Panginoon. Lord, we are in your church, Lord God, to glorify your name. Kaya Lord, ipakita niyo po sa amin yung disiplina, paglilingkod, Panginoon, at puso na marunong sumunod. Lord, we pray for your will. We glorify your name, Panginoon. Kayo ang siyang maitaas sa umagang ito sa kalagitnaan ng aming pananambahan. Kayo ang siyang maitaas, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakapo na po tayo, church. Maraming salamat po. Church, this morning, ilang linggo na lang po, magta 2016 na. Next week na po ang ating Pastor's Day. Next week na po ang ating Family Day. Parang kailan lang, iba't ibang events yung sineselebrate natin. We have the Mother's Day, Father's Day. Tingnan po natin kung gaano kabuti ang Panginoon for this year. Ang tunay po, lahat tayo nagkakaroon ng nagiging sala. Pero pinatunayan ng Panginoon hanggang sa oras po na ito kung gaano siya kabuti sa bawat isa. Church, December na po, ang topic pa rin po natin is when the child was born. When the child was born, this child talks about Jesus Christ. During that generation, ang Panginoong Jesucristo po ay ipinanganak. Nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ganoon po kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Yan po yung ultimate gift na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na tayo pong lahat tayong mga tao, dapat ang address natin, pagkatapos po nating mamatay, dapat sa impyerno po tayo lahat. Doon po natin pagbabayaran lahat ng kasalanan na nagawa po natin. Pero dahil po sa kabutihan at walang katumbas na pag-ibig ng Panginoon, He gave His only begotten Son. And that generation, when the child
was born. And church, nais ko pong malaman nyo, ang Panginoon po meron yung perfect plan sa buhay ng bawat isa. And in His perfect plan, there are certain people involved. There are certain people included. Kapatid, ang plano, hindi yan magiging realidad o posible kung walang mga taong magiging involved. Ang istorya, alam mo lang na kwento yan kung hindi mo nakikita yung mga taong involved. Right? Church, when the child was born, there's a woman named Mary. Right, amen. Church, first thing that we should know and identify, ang Panginoong Diyos po ay wala pong ina. Right. And even in the Bible, Jesus Christ didn't call Mary as mother. Right. Hindi po tinawag ni Jesus Christ si Mary na ina. Mamu, Mima, kung ano man ang tawag natin sa kapanahonan natin ngayon, no. Jesus Christ called Mary as woman. That's why, church, hindi po tama na si Mary ay tawaging Mama Mary. So, dito po pinapakita ng Panginoon, if you're going to read the Bible, especially the New Testament, talking about the story of Mary, Jesus Christ didn't call Mary as mother. Right. Kaya church, hindi po tama sa panahon natin yung tawagin natin siyang Mama Mary. And most importantly, hindi po tama na ang worship ay kay Mary. Right. Other people misunderstood, misinterpreted na si Mary dapat yung gino-glorify, which is incorrect. Hindi po yun tama. Nature kasi ng mga tao, lalapit kay Mary, akala nila si Mary yung may authority kay Jesus Christ, which is not. Right. Ang Panginoong Diyos po, wala po siyang ina. Si Mary po ay ginamit lamang instrumento. Right. Yes, sir. Para ang Panginoong Jesucristo ay makapagkatawang tao. Right. Tao ang nagkasala, dapat tao yun ang maipako sa krus. Pero ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao, bumalik sa pagkadiyos. Amen. That's the reality. So church, hindi po tama na si Mary dapat tayo lumalapit. May ibang tao, may mga ibang tao ang nilalapitan si Mary. Kasi akala nila si Mary pwedeng maging backer kay Jesus Christ. Which is not. Bakit pa tayo lalapit kay Mary kung pwede naman tayong lumapit sa Panginoon directly? Right. In church, ikaw tao, ako tao, si Mary tao lang. Right. That's why hindi tama yung mga prinsipyo na naririnig natin ngayon, hindi po yan tama na i-apply sa buhay natin. Right. But here's the facts about Mary. First, si Mary po ay upright woman. Righteous. When you say upright or righteous, church, having a high moral standards. Ibig sabihin, church, during her time, sa generation ni Mary, nasabi siyang upright woman because of comparison. Hindi ka sasabihin upright kung wala kang i-compare. Ibig sabihin, nakita ng Panginoong Diyos na itong si Mary ay kalugod-lugod. Itong si Mary, bukod sa mga babae na nakapalibot o nabubuhay during her generation, si Mary yung nakitaan ng pagiging tama. Right. She is godly. Amen. Godly po si Mary. Yes. Hindi siya pipiliin ng Panginoon kung hindi siya godly. And church, hindi ka magiging part ng perfect na ng Panginoon kung hindi ka godly. Right. That's Kung right. yung buhay mo hanggang ngayon, pinabababad mo sa gawa ng kasalanan. Right. Amen. Paano ka makakapaglingkod? Paano ka magiging part ng perfect plan ng Panginoon? Yes, that's Kung right. up until now, ang paglilingkod sa iyo ay optional lang. Right. Tama, sir. Church, Mary is an upright woman. Amen. Preach on, sir. Si Mary, isa lang siyang Bible character na dapat nating makita at maunawaan. Yung puso ni Mary ay para sa Panginoon. Naglingkod po si Mary. And church, if you're going to read the whole Bible, si Mary lang po yung nakagawa kung ano yung ginawa niya. Tama yan. Siya lang po. Siya lang po ang nag-iisang naging carrier ng Panginoong Jesucristo. Amen. Siya po ay ginamit ng Panginoon dahil nakita po sa kanya yung kanyang testimony. Upright woman. It might be during her generation, nakita si Mary, ito yung tao na hindi chismosa. Hindi basta-basta naniniwala. At nakita ng Panginoon yung pagmamahal para sa Panginoong Diyos. That's why si Mary ay nakitaan ng pagiging wasto. Pagiging tama. Ang buhay ay wasto. She's not perfect, pero nakita ng Panginoon yung pagiging upright niya.
Amen. Church, ganito lang po yan. Kung tayo iinom, maraming basong nasa harapan mo, anong pipiliin mo? Yung marumi o yung malinis? Malinis. Church, nakita po ng Panginoong Jesucristo, si Mary yung karapat-dapat. Merong plano ang Panginoon. Marami namang babae during her generation. Pero siya yung nakita. Siya yung bukod tangi. Umangat. She's the best during her generation. And church, sa panahon ngayon, ilang babae ang Mary ang pangalan? Mapakarami po. Dahil yun yung patotoo niya. She's an upright woman. And church, paano ka gagamitin ng Panginoon kung ikaw yung isang baso hindi malinis? Church, tayo gusto natin lagi yung best. Right. Ang Panginoon pa kaya? He has a certain perfect plan in our lives. And church, gagamitin ka ng Panginoon dun sa role na yon or dun sa plano niya na yon kung nakikita ka niya na ikaw ay malinis. Right. Kung ikaw ay upright. Right. And second thing, na katotohanan about Mary, she was highly favored. Sabi po dyan sa Luke 1 verse 28, ang sabi po dyan, and the angel came into her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. So ito pala yung sinasabi na ikaw ay pinagpala sa lahat ng babaeng pinagpala. So church, ibig sabihin lang po nito, ang Panginoon, she's looking to those people who are best. Right. Church, kung ititignan po natin si Mary, hindi naman sinabi dyan ng Panginoon, itong si Mary nakapagtapos ng ganito. Si Mary mayaman. Hindi. Ibig sabihin, noon pa lang, panahon pa lang ni Mary, puso ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya church, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kagwapo, kahit gaano ka kayaman, kahit ano yung taas ng pinag-aralan mo, kung yung puso mo yung mali, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Kasi tendency magyayabang ka lang. Yes, sir. Thank you, sir. Kung magyayabang ka lang naman din sa paglilingkod, baka maging kasalanan lang yan. Right. Kasalanan ang mangyayari dyan kapatid. Church, Mary was highly favored. Dahil nakita ng Panginoon yung puso ni Mary. Right. And church, here's the reality. God is allowing you to be part of His perfect plan. Tama. Ang tanong kapatid, inaalaw mo ba yung sarili mo maging part ng perfect plan ng Panginoon? Church, tingnan natin, lahat tayo naligtas. Yung perfect plan ng Panginoon, yung salvation up until now we experience. At marami pang tao yung pwede maka-experience ng kaligtasan. Pero yung plano ng Panginoon na yun, kung walang Mary'ng sumunod, may mangyayari ba? God is allowing you to be part of His perfect plan. He needs your participation, church. Amen. Kung sa ibang bagay nakakapag-participate ka, Tama yan. hindi naman yung gawain ng Panginoon. Much more dito sa church. Yeah. Much more sa kalooban ng Panginoon. Yes, sir. Tama yan. And church, tingnan niyo yung mga sumusunod. Sila yung mga pinagpapala. Amen. Sila yung nakaka-experience ng blessings. Sila yung nakaka-experience ng comfort, ng peace of mind. Kasi marunong sumunod. Yes, sir. God is allowing you to be part of His perfect plan. Right. And if it's up to you, church, if you're going to allow yourself to be part of that plan. Paano mo i-allow yung sarili mo kung alam mo nakababad ka pa rin sa kasalanan? Kung hanggang ngayon yung prinsipyo mo makasalibutan. Kung hanggang kinokorek ka ngayon, nasasaktan ka. Church, si Mary, he or she allowed herself to be part of that perfect plan. Church, first, Mary believed and prepared herself for that mission. Church, if you're going to read the story, bumaba ang anghel, si Angel Gabriel, bumaba, kinausap si Mary. Ano po ang sabi? Kinausap si Mary, meron siyang magiging mission. Meron gagawin na role si Mary sa buhay, sa kanyang buhay, at yun yung perfect plan ng Panginoon. Amen. And first application na makikita po natin sa buhay ni Mary, Mary believed and prepared herself for that mission. And church, what's that mission? Luke chapter 1 verse 31 to 33. Basahin po natin. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever.
and of his kingdom there shall be no end. Church, pinakita po ng Panginoong Jesucristo yung perfect plan niya. Pero yung perfect plan na yun, inumpisahan sa buhay ni Mary. Result na lang yung nararanasan natin ngayon, kapatid eh. It is just the result. Pero yung proseso, the things before, yun yung pinag-uusapan po natin, church. Amen. Kung si Mary hindi sumunod sa Panginoon, hindi niya hinayaan na siya ay magbuntis to overshadow the Holy Spirit, hindi po mapapanganak si Jesus Christ. Tama. Ibig sabihin, first thing na ginawa ni Mary, she believed. She believed and prepared herself for that mission. At kapatid, kung hanggang ngayon hindi ka naniniwala na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon kapag ikaw sumunod, hanggang dyan na lang ang buhay mo. Kung naniniwala ka ng pagpapalay sa pamamagitan ng pagtaya-taya sa wedding at sa pagtaya-taya sa loto, yan ang prinsipyo ng buhay mo. Hindi mo ma-experience yung perfect plan ng Panginoon. Kasi kung hindi ka maniniwala, hindi ka rin magpe-prepare. Tama. Tama yan. Susunod ka ba kung alam mo namang hindi ka, susunod ka ba kung hindi ka naman naniniwala? Parang sinabi mo lang na gumaya ka, alis tayo. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka gagaya. Pero kung naniniwala ka, magbibihis ka. In church, kung gusto mong mapatunayan ang plano sa ng Panginoon, maniwala ka. Pagkatapos mong maniwala, sumunod ka. Church, Mary's role, mission, might not be our mission. Church, iba yung role ni Mary, iba yung ministry niya, iba din yung ministry natin. Iba yung generation niya, iba yung generation natin. Hindi natin pwedeng pilitin na yung role ni Mary gawin natin. Kasi nangyari na to, church. But we have our own generation. We have our own time. Right. Mary's role and your role is to glorify God. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, talagang kapag nakaka-bless talaga yung role ni Mary kasi siya yung naging carrier eh. Kung titignan, siya yung naging nanay or siya yung naging ina ni Jesus Christ nung nagkatawang tao. Pero church, hindi naman excuse kung ano yung meron ngayon. Kasi ang plano ng Panginoon hanggang ngayon nananatili.